Breaking news, BP Sara nanawagan na sa mga sundalo. Naku po, patay tayo dyan. Mga banateros, ngayong araw ng kagitingan, hindi lang basta simpleng pagbibigay pugay sa ating mga kasundaluhan. Ha? Pero iba po ang mensahe ni BP Sara Duterte. May napansin ba kayo? Parang may ibang tono. Parang may pinapahiwatig. At ang mas matindi, tila may diretsang panawagan sa ating mga sundalo. Tanong, normal lang ba ito na magbigay ng mensahe si BP Sara Duterte? Naku, hindi ho. O may mas malalim na mensahe na hindi agad nakikita ng mga ordinaryong Pilipino. At kung ikaw isang sundalo, paano mo ito iintindihin? Panoorin ang buong video na to at ipapaliwanag ko sa inyo mga banateros. Kasi sa bawat salita, meron simpleng mensahe dyan. May mas malalaking ibig sabihin. Panoorin mo to hanggang dulo dahil baka mabago ang pananaw mo sa tunay na laman ng mensahe ni BP Sara Duterte. Yawn! Alam nyo, eto kilala naman natin si BP Sara Duterte. Maano ho yan Hindi umiiwas ho yan. At hindi ho yan yung nagsasalita ng walang kahulugan. Yan ho ay laging nag-iisip bago magsalita. Yan ang isang na-observe natin sa mga ilang beses nating nakakausap si BP Sara Duterte do sa mga interview natin. Siya ho'y talagang hindi bibitaw ng salita na walang kahulugan. Siya ho'y hindi magsasalita na out of emotion. Hindi ho. Lahat ng kanyang binibitawan may purpose, ika nga. Sinisigurado niya yung kanyang wordings, yung mensahe ay dumating doon sa mga tao. Hindi lang basta makapagsalita. Kasi may mga ganon, di ba, na yung, hindi, minsan totoo yun nauuna yung bibig kesa yung puso't utak. Di ba? Tapos eventually, babawiin mo na lang. Hindi ho ganon si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte, kung mapapansin ninyo bago sumagot sa mga katanungan natin nun, ang lalim ng isip. Gumaganon mo na yun Diba, ganun. Kaya nakakanervous ba? Pag ikaw mag-i-interview, nakakanervous. Kasi yung ano niya, yung kanyang, ayun pagka gumano na yon, matindi isip. Lalo na ho ito. Ito yung speech. Ibig sabihin, hindi ho ito interview. Pinag-isipan niya yung sasabihin niya sa mga sundalo. At, ladies and gentlemen, ipapaliwanag ko sa inyo Kasi yung mismong araw ng kagitingan, na tinatawag natin. Papaalala lang po natin ng bahagya para mas maunawaan ng mga kababayan natin. Ano po ba ito? Kasi marami sa atin nagse-celebrate na isang bagay na nakalimutan na natin ng tunay na dahilan. Itong araw ng kagitingan, ito po yung panahon ng Fall of Bataan, kung saan nahulog sa kamay ng Hapon ang Bataan. At ang mga Pilipino noon, katulong ang mga Kano, nakipaglaban ng 3 buwan. At syempre, nahuli ang karamihan talaga puro Pilipino. Ilan lang naman yung tumulong ng mga Amerikano. Nahuli po ang mga Pilipino at nagkaroon po ng death march. 100 kilometro mula Bataan hanggang Tarlac. Sila ho ay nag-death march, naglakad, gutom, sakit at pagmamaltratong ginawa ng Hapon sa mga Pilipinong sundalo noon. At kaya ito tinawag na araw ng kagitingan. Ito'y paalala ng tapang, sakripisyo na handa kang mamatay para sa bayan. Di ba? Responsibilidad mo bilang isang sundalo na ipagtanggol ang iyong bayan. Yan ho yun Yan ho yung pinaka-context ng araw ng kagitingan. At dito, nagsalita na si BP Sara Duterte. Yung araw ng kagitingan ay para pong araw ng sakripisyo, araw ng pagbibigay at pag-aalay ng buhay ng mga sundalo para sa bayan. Tapos biglang eto ang kanyang mensahe. At syempre, pinaganda natin ang audio nito dahil alam nyo naman, audio file tayo Maano talaga tayo sa audio. Kaya eto, dito nyo lang maririnig. Basta gusto nyo ng speech o kung ano man na hindi nyo naiintindihan sa ibang mga channel dahil ang labo-labo,
kay Banat Bay, sisiguraduhin ko, laging malinaw. Kasi gusto ko malinawan tayo sa mga mensahe. O, ito, pinalinaw po natin para mas maganda at maintindihan natin. O, panoorin natin na huwag kayong kukurap. Itigil nyo muna yung ginagawa nyo. Kung kayo ay nagluluto, tigil nyo muna, baka masunog yan. At pag kayo naman umietsyas, ay maghugas na muna kayo. Sige na, magbiday na. Kung walang biday, tabo-tabo na lang. Di ba? Kung ano man ang inyong ginagawa ngayon sa oras na ito, nagbe-breakfast kayo. Aba, maganda makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong kukurap. Dahil dito, talagang matindi ang mensahe ni VP Sara Duterte. Ha, panoorin ha. Oh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Naka-smile siya. Ang ganda ng mood niya. Oh, di ba? Ang ganda ng mood ni VP Sara Duterte ngayon. Oh. Welcome to the Araw ng Kagitingan commemoration of the city of Davao. Yeah. As we commemorate Araw ng Kagitingan, we honor the courage, sacrifice, and unwavering patriotism of the Filipino soldier. Yan. So, pinapangaralan daw ang tapang, kagitingan, at courage ng ating mga kasundaluhan. We remember those who stood their ground in the face of overwhelming odds, who chose duty over comfort. Ayun. Pinapangaralan natin yung mga tumayo at nanindigan para ipaglaban yung ating bayan. And who offered their lives so that future generations could inherit a nation. O nagbigay ng kanilang buhay upang ang susunod na henerasyon magkaroon ng maayos na buhay. Sa mga nagsakripisyo. Ayan, pinapangaralan ni VP Sara Duterte. Worth living and fighting for. Yun. Sadly, ayan na. Malungkot na siya. Ba't mo nasabing malungkot siya, Banat Bay? Sadly! Kanina happy siya, ngayon, sadly na. Di ba? Sadly, the state, lakihan nga natin, di ko mabasa yung caption eh. Alam mo naman tayo, matanda na, medyo bulag-bulag na. Parang kayo, di ba? Huwag kayo magmahang-mangang, bulag-bulag din kayo. Hindi ko na mabasa. Yan. Sadly, the state of our nation today reveals how we failed the Filipino soldier. Dahil sa kalalagayan ng ating bayan, nag-fail. We fail. Hindi niya sinabing you fail. We fail. Ibig sabihin, nag-fail kami sa mga sundalo. Ito yung maganda dito kay VP Sara Duterte. Kasi pwede naman niya sabihin, you fail to protect the people. O to protect the Constitution. Hindi. Siya mismo sinasabi niya, we fail. Ako, kami, gobyerno, we fail you. Kasi kayo nakipaglaban, nakipagpatayan para sa susunod na henerasyon, naging matapang kayo, nagsakripisyo kayo ng buhay ninyo, pero kami, nasa gobyerno, we failed you. Di ba? Kami ay nakagawa ng hindi maganda. Yan ang maganda kay VP Sara. Hindi naninisi. Ang inaano niya dito yung kanyang sarili. Tuloy. The Constitution envisions a nation that is independent. Ang ating konstitusyon ay dapat independent. Alam naman natin mga independent dyan. Self-reliant. Self-reliant and guided by a clear and principled foreign policy. Independent, di ba? Self-reliant, sabihin sarili, hindi nakadepende sa ibang bansa at malinaw na may prinsipyong foreign policy. Bakit? Ano ba ibig sabihin ni VP Sara Duterte? Tuloy, para mas maintindihan.
Yet, in the absence of a coherent and truly independent foreign policy framework, Dahil sa kakulangan o absence o independent, ano nangyari? Eto. our soldiers Are are often left navigating conflicts shaped by external pressures. Dahil sa hindi tayo nakagawa ng sarili nating independent foreign policy, napasubo namin kayo, mga sundalo, na nagnanavigate, di ba? Sa conflict na hindi naman atin. Bakit? Ano sabi niya? Conflicts shaped by external pressure. Not by internal pressure. Not by pressure of anyone, but external. Ibig sabihin, dahil sa mahina yung ating independent foreign policy, hindi malinaw, tayo ngayon ay nahuhubog ng external factor. Sino ito? Yung naguhubog na to, external factor. Ibig sabihin baga, dahil sa dikta ng external factor, hindi lang niya diniretso. Alam naman natin kung sino nagdidikta sa atin, kung bakit tayo napapahamak at hindi tayo nagkakaroon ng sarili nating independent foreign policy. Alam na natin kung sinong bansa ang mahiling magdikta. Nadadama yung Pilipinas. Sa katunayan ngayon, dahil sa dikta ng bansa na yon, nadadama yung buong mundo. Alam nyo na siguro kung sino yon. Hindi na dapat kailangan ispelingin. Ika nga, dapat pa bang i-memorize yan? Rather than national interest. Yon, instead the national interest. This erosion of strategic direction weakens not only our defense, but also the morale of the Filipino people. Yon, dahil nga sa palpak, hindi lang yung ating depensa ang sumasabit. Dahil sa kapalpakan namin, hindi niya sinabing si Marcos lang. Kasi ganun eh. 'Di ba? Ayaw niyang maging selective ika nga. Ibig sabihin ayaw niyang sisihin. Ito ay aming failure. Dahil doon napapahamak ang buong bayan. So dito nagbibigay na siya ng kanyang pananaw pagdating sa kaguluhan sa ibang bansa. Dito sinasabi niya, dahil sa pumayag ang gobyernong madiktahan ng Big Brother, napapahamak kayo at pati ang buong bayan. Ayan ang kanyang mensahe. Meron pa. Unya-unya. Easy. There is more. Sabi nga. At the same time, At the same time. Ibig sabihin, sabay. At the same time. we are witnessing the creeping return of insurgency. Nako! The creeping return of the insurgency. Ito malinaw. Hindi niya sinabing the return of the insurgency. Ang sinabi niya, creeping return of the insurgency. What do you mean by creeping? Hindi nakakatakot. Ibig sabihin ng creeping, parang gumagapang. Ginagapang na mga putangin ng NPA yan ang ating gobyerno, ang ating bayan. Ginagapang yung insurgency sa ating bansa. Lumakas. Alam natin mga kababayan, ito recently lang may mga napatay na mga sundalo at mga kapulisan. Alam nating pinaghirapan nyo yan. Kayong mga sundalong nakikinig sa akin at mga kapulisang nakikinig at nakikipagbakbakan sa insurgency, lalong-lalo na sa mga probinsya. Alam nyo yan. Pinaghirapan nyo yan. 6 na taon, pinahina ni Pangulong Duterte ang insurgency.
At alam nyo rin kung gaano ka-intense si VP Sara Duterte dyan. Kaya ngayon, init na init yung mga makakaliwang grupo na mga supporter nitong mga teroristang NPA na ito. Alam nyo yan na ngayong panahon na ito talagay ginapang ang gobyerno. Ang maingay, nagdidikta ng script sa gobernong ito, walang iba kung hindi yung mga makakaliwang natatagpuan ninyo sa mga kampo ng mga teroristang NPA. Kayong mga sundalo, kayong mga kapulisan, nakita nyo yan sa inyong mga mata. Na pag kayo may nare-raid, pag kayo merong nasasakop na mga kampo ng mga teroristang NPA, yung mga aktivistang makakaliwa na mga membro ay naandoon. O di kaya yung kanilang mga pare-parnalya, o di kaya yung kanilang mga bylaws na andoon. Nakikita nyo yan. Yung mga kagamitan nito mga makakaliwa. Ngunit ngayon, nakikita natin na ginapang nitong mga lintik na mga teroristang makakaliwa na ito ang ating gobyerno. Kaya nga sinabi ni VP Sara Duterte dito, we failed you. Aside from napapahama kayo dahil pinayagan, diktahan ng mga puti ang ating gobyerno, pinayagan din nagugapangin nitong mga terorista ang ating gobyerno. Yan ang mensahe ni VP Sara Duterte. O ano dapat gawin? Ayan. Binibigay lang natin ng konteksto para mas maunawaan ninyo kung gaano kalalim etong kanyang mensahe sa mga kasundaluhan. In various parts of the country, this resurgence reflects deeper systemic failures, poverty, injustice, and unfulfilled promises. Dahil dito sa mga punyetang insurgents na ito, nagkaroon ng kahirapan, injustice sa mga pinapatay nitong mga teroristang ito at unfulfilled promises. Kasama na dyan yung hindi pag-unlad sa mga probinsya. Yan ang dahilan. Soldiers are once again placed at the front lines of a conflict Yan. that cannot be solved by military force and bearing the burden of a struggle that demands political will and social reform. Ito, napakaganda nito. Ito dito mo malalaman na talagang si VP Sara Duterte karapat-dapat na Pangulo. Dito niya kasi nauunawaan eh. Sabi niya, hindi nyo kakayanin. Ang laban pagdating sa insurgents, hindi nyo kakayanin, kayong sundalo lang. Kailangan ng gobyernong may political will and social reform. Kasi kahit anong pakikipagpatayan ninyo, kayong mga sundalo, papatayin nyo lahat ng terorista, mga kriminal. Kung hindi magbabago ang gobyerno at society itself, hindi masusolusyonan ng insurgents. Alam mo, naalala nyo noon, naging issue ito nung in-interview namin ako yung cameraman ni Mocha noon nung in-interview namin si Palparan. Tinanong namin, paano mo ba, kasi siya yung talagang magaling na pabagsak talaga itong mga NPA, kaya galit na galit ang mga NPA at mga makakaliwanan sa kanya. Tinanong namin siya, how did you do it? Kasi itong mamang to, hindi mo aakalaing, alam mo yung para siyempre pagka inisip mo, mga sundalo, marine, parang mga ganun, lalaki ng katawan. Hindi, ito mamang simple, ang payat. Simple lang eh. Hindi yung matikas na general, hindi ganun ang dating. Hindi General Luna ang dating. Alam mo, nasasakop niya yung mga sinakop ng mga rebelde, hindi sa pamamagitan ng lakas, sandata. Kasama yun, pero hindi lang yun. Utak ang ginamit niya at higit sa lahat, sabi niya nga, the best way, yung mga tao mismo. Yung mga mismong
community o yung komunidad, sila yung kakuntsabahin mo. Paano mangyayari yun? Mangyayari lamang yun pag maayos ang gobyerno. Ang gobyerno ang simula ng lahat para mawala ang insurgents. Pag ang gobyerno corrupt, tulad ngayon, nagnanakaw kaliwat kanan, kung sino pa yung nagnanakaw, sila pa ang malakas na loob na i-impeach ang isang matinong vice president. Kung sino pa yung may mga utang, kung sino pa yung mga sinibak dahil gumastos ng pera ng taong bayan, kung sino pa yung binigyan ng mga mali-maletang pera, sila pa ang malalakas ang loob na impeach ang isang alam ng mga kababayan nating matinong vice president. So kung ikaw yung nandoon sa kahirapan, makikita mo yung gobyerno mo ganito. Kahit ilang beses kang patayin ng mga sundalo, yung idea o yung ideology o yung prinsipyo, hindi mawawala yan. You cannot kill the principle. Ngayon, ang taas ng presyo ng bilihin. Tangina, isang buwan mahigit na. Sabi nga ni Loren Legarda, February pa yan. Anong petsa na? Hanggang ngayon nagpe-prepare pa rin. Yan ang nakikita ng taong bayan. Yan ang nakikita ng mamamayan. Wala silang pakialam kung anong politika ka, anong kulay mo, Duterte, Marcos, Robredo ka. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, gutom kami at walang ginagawa ang putang inang gobernong ito. February pa yan nagsimula. Hanggang ngayon, nagpe-prepare pa rin. Nananawagan tanggalin ng VAT, excise tax, hanggang ngayon, nga. So, sabi nga ni VP Sara Duterte dito, kahit anong pakikipaglaban ninyo, hindi nyo kaya. Hanggang ang gobyernong ito ay magbigay lunas sa tunay na kahirapan. Hindi natin sinasabi o gina-justify na yung kahirapan ng dahilan ng rebellion. At dapat ka na magrebelde kung ang iyong gobyerno ay masama. Hindi natin yan na sinasabi natin. Pero sinasabi ni VP Sara Duterte dito, hindi nyo kakayanin lang. Patayin nyo man ang patayin ng lahat ng rebelde, magkakaroon ng rebelde, kung hindi maayos ang gobyerno. Yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte dito. Di ba? Kaya nga, we need social reform. Kasi yan ang gagamitin ng mga NPA para makarecruit sila. Gagamitin nila ang gutom ng tao, gagamitin nila ang kahirapan para mag-recruit sila at magrebelde sa gobyerno. Kaya hindi kakayanin. Ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte dito. Napakaganda. Equally concerning for us Mindanaons is the faltering of the Bangsamoro peace process. Justice, trust, and sustained commitments are absent. O, di ba? Alam niyo naman yan, lalo na sa Mindanao. Yung supposedly inayos ni Pangulong Duterte, giniba din ng administrasyon na ito. Alam mo, that's why it is really important. It's really important na dapat ang presidente nang galing sa Mindanao. You know why? Ako naniniwala ako dyan. Bakit kanyo? Kasi tayo mga taga-Luzon, kaya naman natin masolusyonan . May mga mayor naman tayo dito na maayos, katulad ni Yorme. Maayos naman na mayor. Maganda ang pamamalakad niya sa kanyang lugar, di ba? Pero sa Mindanao, hindi yan madaling solusyonan. Napakahirap. Hindi kakayanin at matatarok ng isang taga-Luzon ang utak ng pangkalahatang problema sa Mindanao. Wag nating kakalimutan. Wag nating kakalimutan na sinubukang sakupin ng mga puti, ng mga Western world ang Mindanao. Hindi nila nagawa. Nanatiling may sariling gobyerno, pag-iisip ang mga Mindanaoans. Hindi ito madali. Masalimuot ito. Hindi ito yung basta-bastang, kasi iba dyan .
ubusan ng lahi dyan. Kinikwento yan sa akin ng mga taga Mindanao. Alam mo kaya nire-respeto ang mga Duterte sa Davao City? Aside from magaling sila, kasi sila ho ay may mga dugong Moro. Si Pangulong Duterte. Yung mga asawa nga nila, mga alam ko, kasi kinikwento sa amin yan eh. Mga asawa tuloy. Asawa lang, sorry naman. May mga dugong Moro talaga. Kasi may kinikwento nga sa amin ni Basti nun, may tribes eh. May tribes ho dyan sa Davao. Hindi mo basta-basta pwedeng diktahan. How much more yung nandun pa sa kaduluduluhan? Kaya importante na Mindanaoan talaga ang maging presidente. Kasi sa Luzon, kayang-kaya naman eh. Sa Mindanao, hirap na hirap eh. Kaya kailangan talaga. When agreements are not fully implemented. Ayan, yung agreement dyan sa Bangsamoro, hindi daw maayos. Hindi yung supposedly napagkasunduan, di ba? Meron dyan may napagkasunduan na ng gobyerno noong panahon ni Pangulong Duterte. Ano ginawa nito ni Marcos? Ang dami nagrereklamo Mindanaoan ngayon dahil sa ginawa ni Marcos na kung ano-ano dyan sa Mindanao. When communities feel abandoned and the fragile foundations of peace break apart, it shall be our soldiers and the Moro youth who will pay the price. We must demand accountability from our leaders. We must insist on policies that uphold our sovereignty, protect our Constitution, and genuinely serve the Filipino people. We must ensure that our soldiers are not just celebrated in ceremonies, but supported in reality. Yon. With clear direction and a government that stands firmly behind them. Let us honor soldiers and law enforcement who died in wars past, and those as recent as last week, not only with words, but with the courage to correct what is wrong, to speak the painful truth, and to rebuild a nation worthy of sacrifice. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Syukran. Ayan, maganda yan eh. Sinabi niya eh. Pakinggan ulit natin yung dulo kasi napaka-importante nun eh. Ito yung dulo, yung panawagan niya sa mga sundalo. People. We must ensure that our soldiers are not just celebrated in ceremonies, but supported in reality. With clear direction and a government that stands firmly behind them. Let us honor soldiers and law enforcement who died in wars past, and those as recent as last week, not only with words, but with the courage to correct what is wrong. Not only with words, but to correct what is wrong. Ganda niyan, mga kababayan. Sabi niya, parangalan natin ang mga nakaraang namatay na sundalo. Kahit yung hanggang last week lang na namatay, parangalan natin. Not only with courage, hindi lang through this, but to correct what is wrong. Ano ba yung mali na yon? Yung binanggit niya kanina. Insurgents, hindi makaano ng independent foreign policy. I-correct natin to. Not only with words. Di ba? Ayun yun eh.
to speak the painful truth and to rebuild a nation worthy of sacrifice. I-build natin ang ating bansa with worthy of sacrifice. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayun. So, malinaw na malinaw ho. I-correct na natin. Iayusin na natin ang ating bayan. Kayong mga kasundaluhan natin, nakikita ninyo ang pagkakamali ng ginawa. Hindi lamang po, hindi sinabi ni VP Sara Duterte na si Marcos ang nagkamali. But we failed you. As government, we failed you. It's time for you to correct. How are you going to correct the failure of this government? Yan ang tanong ni VP Sara Duterte sa mga sundalo natin. Hindi lamang dapat kayo parangalan ng salita. Kailangan i-correct ang mga pagkakamali. It's easy to say sorry. Pero to correct kung ano yung pagkakamali o yung pag-sorry mo na yun ay napaka-importante. Diba po? So, sa mensahe niyang ito, naku po, ilan sa atin ang makakadinig? Ilan sa atin ang magbibingi-bingihan? Totoo. Alam ko, naniniwala ko na ito'y mensahe hindi lamang po para makapag-speech lang si VP Sara Duterte. Hindi. Ito'y nagbibigay ng mensahe. Iba kasi yung nag-speech lang at nagbibigay ng mensahe. May nais ipaunawa. Sa nangyayaring ito, ladies and gentlemen, ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang nangyayari sa ating bayan. Bakit? Alam mo, maniwala kayo sa hindi. Kahit nagkaroon ng ceasefire, hindi bababa ang presyo ng krudo. Hindi po ako nagsabi niyan. Baka akala ninyo ako nagsabi niyan. Panoorin natin. Biglang bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos magkasundo sa ceasefire. Sa pandaigdigang merkado bumaba pero bababa ba sa atin? Ceasefire ng Amerika, Israel at Iran. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ng langis sa world market? Alam mo, Jiging, mula sa $110 per barrel ay agad na bumaba sa $91 per barrel yung presyohan ng isang benchmark o yung basehan ng presyohan ng langis sa international market. Yan daw yung naging resulta ilang minuto lang pagkatapos ng naging announcement ni President Donald Trump na magkakaroon nga ng ceasefire sa pagitan ng US at ng Iran. Pero alam mo, sa kabila nito, merong mga inilatag na kondisyon itong dalawang bansa na ito patungkol dito sa ceasefire. Ang gusto ng Iran ay tuluyan ng mawala yung US military forces sa buong Middle East. Dapat daw itanggalin na rin yung taripang inimpose ng US sa mga produkto ng Iran. At dapat din daw ay magbayad ng danyos perwisyo ang US dahil nga doon sa pinsalang inabot ng mga infrastructure dyan sa Iran. Ang gusto naman ng US ay tuluyan ng magbukas itong Strait of Hormuz na siyang dinadaanan ng 20% ng supply, ng global supply ng langis. Kung matatandaan natin, itong pagsasara ng Strait of Hormuz yung naging dahilan kung bakit biglang sumirit ang presyo ng langis. Gigi. At Gerard, kung bumaba na ang presyo sa world market, papaano naman dito sa ating local market? Yan ang tanong. Yun na nga, Gigi. Yun ang tanong. Bakit? Because there is a mistake that happened. Hindi kaagad mararamdaman yan dito sa atin, sa pump price natin dito sa Pilipinas. Ayon sa industry sources ng News 5, posibleng magkaroon ng kaunting rollback o di kaya naman pareho lamang yung presyo ngayon at sa susunod na linggo. Yan daw yung base doon sa 2 araw na trading ng international market. Pakinggan natin ang naging pahayag ni dating Energy Secretary Jose Rene Almendras. It will take a few months. Yung mga tinira po ng mga refinery, logistics facilities, kahit
Kahit magdatingan lahat ng barko to the refineries natin sa Southeast Asia, limitado rin yung storage capacity ng mga refineries. So lahat yun may catch up po tayo. Jiggy, may nakausap din tayong isang analyst kanina at ang sabi naman niya walang kasiguraduhan na magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Ang problema daw kasi paiba-iba ng sinasabi itong dalawang nagyagyerang bansa at depende sa sinasabi nila kung ano yung magiging galaw ng presyohan ng langis sa international market. Pakinggan naman natin ang pahayag nitong isang analyst na nakausap natin kanina. Pag na-breaking ceasefire, we're back to the uncertain period, no? So risk will be higher. So what will happen? So prices again will spike up. Alam mo, Jiggy, hindi man ganun kabilis yung epekto nito dun sa pump price natin ng gas o ng diesel o ng kerosene. Pero alam mo, dahil dito sa balitang ito, ang bilis naman ng response ng financial markets. Yung Philippine Stock Exchange Index, parang bahagyang lumakas din ngayong araw. At ang palitan ng piso ng dolyar, ito yung medyo significant yung paggalaw ngayong araw na ito, Jiggy. Kahapon, ang closing ng trading ng peso-dollar ay nasa 60 pesos and 33 centavos. Ngayong araw na ito ay nagsara ito sa 59 pesos and 43 centavos. Jiggy. At Gerard, may balita na ba kung gagamitin pa yung emergency powers ng Pangulo para tapyasan itong excise tax? Wala pa rin balita. Alam mo, Jiggy, nagkaroon ng meeting yung Development Budget Coordinating Committee o DBCC tungkol nga dito. Ito yung grupo ng mga cabinet secretaries na magbibigay ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano nga ba dapat gawin dito. Well, sa ngayon wala pang nangyaring announcement. Utang ina hanggang ngayon wala pa rin. Boo! So, sabi, malabo daw bumaba ang bumaba daw ang presyo pa rin kahit bumaba na sa pangdaigdigang world market, bababa pa rin. Ay dahil diyan, talagang ito. Malabo talaga Ito abangan ninyo mangyayari. Nako, pakalupit ito. Magsasanib puwersa ang lahat ng transport group sa bansa para ikasa ang malawakang tigil pasada sa sandaling hindi masunod ng pamahalaan ang dalawa nilang kahilingan, kabilang ang maibalik sa dating presyo ang kada litro ng mga produktong petrolyo. Ang detalye hati ni TJ Mendoza. May nakamba muling tigil pasada, pero kung noong mga nakaraan ay iilang transport group lang ang kumasa, ngayon, sanib puwersa na ang lahat ng public utility vehicles o mga pampublikong transportasyon, kabilang ng mga tricycle, bus, UV Express, PUJ, tourist transport, taxi, truckers, at maging ng mga TNVS. Patay tayo dyan. Yan ang banta ng grupong United Transport Alliance Nationwide na kinabibilangan ngayon ng lahat ng lider ng mga transport group. Ikakasa nila ang tigil pasada sakaling hindi matutupad ang dalawa nilang hiling kay Pangulong Bongbong Marcos. Una, hiling ng grupo na maibalik sa dating presyo ang krudo. Sa presyo ng diesel ngayon na pumapalo na sa 170 pesos kada litro, ay gusto raw ng grupo na maibalik na ito sa 55 pesos. Di ako. Paano ibababa na 55 yan? Apakalabo noon. Kasi kayong transport group, manawagan na kayo na mag-resign si Marcos. Hindi mangyayari ang mga sinasabi nyong yan. Ang pakalabo niyan. O yung presyo nito bago pa man pumutok ang giraan sa gitnang silangan. Dagdag pa niya, hiling rin ng grupo na isubsidize na ng gobyerno ang presyo na higit pa sa 55 pesos. Ibig sabihin niyan, kung ang 1 litro ng diesel ngayong araw ay pumapalo sa 170 pesos, kargo na ng gobyerno ang 115 pesos sa pamamagitan ng subsidiya. Paano magsasubsidy? Ako na magsasabi sa inyo. Ubus na. Inubos na sa flood control project. Nasa mali-maleta na, pinamigay na. Ibinahagi na sa mga congressman. Sa mga opisyal ng gobyerno. Wala na, ubus na. Paano pa kayo bibigyan ng subsidy? Hanggang hindi nyo pinapalitan ng presidente, hindi pinagre-resign ng presidente, walang subsidy kayo matatanggap. Kami, kung maaari, hindi kami humihingi ng dagdag dahil tatamaan lahat ng tao. Mas lalong babagsak, magbabangkarote ang gobyerno. Una, paano magtataas ng mga sweldo? Ito lang ho ang nakikita naming solusyon. Subsidiya.
At kung hindi raw mapapahintulutan ng Pangulo ang unang hiling, may pangalawa pang opsyon para sa mga grupo. Kung sakaling hindi mapagbigyan ang unang kahilingan, bagamat mabigat na pasanin ng ating milyon-milyong mananakay, ay hilingin po ng alyansa ang taas pamasahe sa lahat ng pampublikong transportasyon. Nagbigay na raw ang grupo sa Pangulo ng kanilang position paper kung saan idinitalya na nila ang kanilang mga gustong mangyari sa sektor ng Sa tingin ninyo, pakikinggan kayo? Makinig nga kayo, United Transport Alliance Nationwide. Kayo ba nagbibingi-bingihan o nagtatanga-tangahan? Sa tingin nyo talaga pakikinggan pa kayo ni Marcos, no? Ako'y nagtatanong laang, Ako'y nagtatanong laang. Kasi ano to, nagtatanga-tangahan kayo sa tingin ninyo? Ay alam nyo nang hindi nakikinig yung presidente. Hihiling pa kayo. Ang hilingin ninyo, pagbaba niya, pag-resign niya, yun ang hilingin ninyo. Isulat nyo sa isang papel, Marcos, mag-resign ka na. Wala kang silbi, wala kang ginagawa sa bayan. Hindi nga nakikinig Ayaw nga magpa-preskon Ako kasi hanggang hindi nagpe-preskon, walang may bibigay na solusyon yan. Bakit kanyo? Hindi siya makikinig Sarado siya Sarado lang siya sa mga amuyong niya. Alam mo naman yung mga amuyong niya, puro kasipsipan ang sinasabi. Okay ka lang dyan, okay ka lang. Ganda ba yung diet mo? Putang inang yan. Anong pakialam namin sa diet ni Marcos? Puta, pinag-uusapan nyo pa yung diet Siyempre, pagka boss mo, sisip-sip at sisip-sip ka. Naturalmente yan. Sip-sip ka Anong pakialam namin sa diet yan? Ang gusto namin malaman, paano niya masusolusyonan ang problema ng pagtaas ng krudo. Again, hindi natin sinisisi si Marcos sa pagtaas ng krudo. Ayan ay pandaigdigang problema ngayon. Pero ang punto natin dito, simpleng-simple lang. Ano ang gagawin mo bilang presidente ka, animal ka? Magbigay ka ng mga solusyon. Kasi yung ibang bansa nakakapagbigay ng solusyon yung kanilang mga gobyerno. Ikaw, nga. Nga o lutang. O sabog, hindi ko alam kung alin dun. Diba? Transportasyon. Pero hindi pa man tumitigil sa pamamasada mga tsuper, may tinatayang higit 45% na ng mga PUV sa Region 1 ang pumarada na at tumigil na sa pamamasada dahil sa sunod-sunod na mega oil price hike. May babala naman ang trucking industry sakaling titigil na sila sa pagseserbisyo. Walang magmumove ng ating mga kargamento from the port to the plants and factories. Walang maglalabas ng mga finished products papunta sa Visayas, Mindanao, papunta ng export at papunta sa ating mga grocery. Yung pong mga trabahador natin, yung mga factory workers, wala na rin gagawin sa planta. Kapag hindi pa rin nila binigay ito, na yun lang ang nakikita namin solusyon lahat para kami makapaghanap buhay, makapagserbisyo, wala na kami magagawa. Sabi ko nga, hindi namin kailangang mag-strike. Kusang titigil ang mga... Yun! TJ Men. Ayun, kusang titigil. Totoo Alam nyo kung bakit? Ay nako. As in, ito, pakinggan natin ito Sa isang ikot, kung dito lang, ubos ka ng 1 kalating litro, magkano ang 1 kalating litro? May 200 na. Wala kang laman palabas, tapos pipila ka. Pag nakapila ka doon, kakaltasan ng butaw. Siyempre, kakaltasan ng butaw yun. Anong matitira sa driver? Pagbalik dito, kakain, uutang. Kasi, walang matirang pira Napapatigil na rin sa pagbiyahe ang jeepney driver na si Jaime Sarlatan dahil sa kawalan ng kita bunsod ng mataas na presyo ng krudo. Aniya, nasa 200 hanggang 300 lang ang kanyang kinikita sa buong araw na pamamasada sa ruta sa pagitan ng Project 8 at EDSA Buñol sa Quezon City. Minsan pa niya ay abonado pa siya sa mga biyahe na hindi siya nakakapuno ng pasahero at mangilan-ngilan lang ang sumasakay. Bunsod nito, sinusubukan na lang niya na maghanap ng alternatibong pagkakakitaan. Magtitinda kami dyan ng pagkain. Kikita man ng kaunti. O di mayroon pang araw-araw na
Magkasolve lang kasi nag-uupa naman din kami dyan. Ayon kay Bidol Domingo, Board of Director ng New GSIS Transport Service Cooperative sa Project 8, nasa 50 na lang ang namamasada sa kanila dahil sa kawalan ng kita. Sa normal na biyahe noon is maabot kami ng 200 na unit. So sa ngayon po dahil sa talagang marami ng driver na sumurrender masasabi nating sumuko na dahil talagang kinukwenta rin namin yung crudo. Sa pag-uwi nga nila halos barya-barya lang talaga yung natitira. Sa isang terminal dito sa Project 8 Quezon City, karamihan ng mga jeep dito ay nakaparada na lang at hindi na bumabiyahe dahil sa kawalan ng kita sa pamamagitan. Di, alam mo, totoo yan. Mau-observe mo yan. Halos nauubos na traffic. Si Trump lang pala makakasolusyon sa traffic natin Wala pa po. Naubos ang traffic. Wala na masyadong sasakyan Kasi nga naman 170, 150, 160. Grabe ho yun. Maniwala. Sabi ko kahit ako umaaray paano ka umaray, Banat Bay? Aray, naku. Napapaaray talaga ako Kakapagas ko lang magkano 5,000 tas gas na naman Hindi ko nga alam kung sinisip-sip ng yung gas ko Pasada, karamihan sa kanila ay naghahanap na ng mga alternatibong mapagkakakitaan. Sa kabila ng sitwasyon, ilang PUJ driver pa rin ang pilit na bumabiyahe para makatawid kahit papaano sa pang-araw-araw na gastusin. Tiyatsaga nga po kasi po, hindi naman po tayo makakain sa araw-araw pag hindi tayo nagtyaga. Kahit kumita lang po ng 300 sa araw, kahit papaano, meron po tayong mabigay sa pamilya. Wala na, tiyamba na lang 300 minsan, 250. Tiyamba lang kasi may pinapaaral pa Pangbaon man lang ng bata. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na inaasahan na naman sa Martes, susuko na ang mga driver sa pamamasada. Susubukan po kung babiyahe po kung kaya pa. Pag hindi po talaga kaya na, kaysa naman po magpagod na lang, tigil na lang po tayo sa biyahe, halap na lang po na ibang... Hindi ako may suggestion ako sa mga driver. Alam ko, dapat talaga natin panawagan sa gobyerno yung excise tax, matanggal, tsaka yung VAT. Pero magnegosyo kayo, habang inaantay natin na, malay mo, makonsensya si Marcos, mag-resign na. Pero habang nag-aantay tayo, magnegosyo na lang kayo, mag-fishbowl, yung mga ganun-ganun ba? Hindi sa palalait kasi alam ko yan Nangyari yan sa atin nung pandemya Pero mas matindi pa ngayon. Kasi yung pandemya, nakikita mo yung gobyerno gumagalaw. Di ba? Galaw-galaw. Baka atakihin. Sana. Baka atakihin. Ng demonyo. Ganun. Di ba? Galaw-galaw. Hindi gumagalaw At least, nung pandemya kasi, di ba, yung iba marami doon, napatigil lang kanilang trabaho, nagnegosyo na lang. At eventually, nagpatuloy yung negosyo na yun. Nakabuti pa nga sa kanila. Hindi ko sinasabing, minamaliit ko yung problema ngayon Hindi. As a matter pa, kakampi nyo ako dyan sa problema nyo nang yan. Pero magnegosyo tayo. Marami pa tayong magagawang parang. Yung jeep ninyo, gawin ninyong parang bentahan ng mga Hindi, totoo, walang biro. Yung gawin ninyong parang food truck. 'Di ba? Kasi nga, dahil wala nang biyahe, tama naman si Kuya, lugi na talaga Bakit ka ba biyahe? Magpapakapagod ka, kikitain mo 100, 200. Iparada mo na lang, gawin mo na lang food truck. 'Di ba? Baka kumita ka pa ng 500, 1,000 kada araw. O kung babiyahe pa, naku po, delicate so yan. Wala na matitira sa pera mo. Pagkakakitaan. Pag tumaas pa yan lalo, titigil na lang din. Wala nang kikita, pagod lang. Ramdam naman ng ilang pasahero ang pagtigil ng biyahe ng ilang mga jeepney. Naghihintay rin po ako rito matagal. Kahit na po doon sa Muñoz, sa may Walter Mart po, matagal din po doon bago umandara ng jeep. Naintindihan namin yun. Siyempre, kailangan makasulit naman sila sa gastos nila. Sa gasolina. Sobrang taas, di ba?
Gayunman, nangangamba rin ang ilan sa mga biyahero kung tuluyan ng titigil ang operasyon ng mga pampasaherong jeep dahil sa pagtaas pa ng presyo ng krudo. Sabi nga po nila mawawala daw po ang jeep kasi nga daw po mataas ang diesel. Sabi ko, paano naman kami kung lalabas kami? Mahirapan kami. Anyway, senior naman kami. So siguro kung hindi makailangan lumabas, sabay stay na lang kami sa bahay. Kung ano na yung kailangan namin, yun. Yun lang yung bibiliin namin, lalabasin namin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay nako, hindi, naiirita ako. Alam mo kung ba't ako naiirita? O ito, busy sila dito Tuloy pa eh. rin ang impeachment proceeding sa Kamara laban kay VP Sara sa kabila ng petisyon ng PISE na ipahinto ito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino ang inaasahan nating harap sa susunod na impeachment hearing sa Kamara? Yes, Jiggy, pinasampina na nga ng House Justice Committee itong si NBI Director Melvin Matibag at yung isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa. At ito po... Hoy, nasa CR ka ba? Bakit ka umi-echo? Labas ka muna dyan! Galit yun, ha? Joke lang po. Si NBI Director Matibag, pinatatawag po siya para magsumite ng mga dokumento kaugnay nga po dun sa kanilang investigasyon sa pagbanta po ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dati pong House Speaker Martin Romualdez. Samantalang, ito naman po si Attorney Powa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ni VP Sara sa Department of Education, pinagdadala rin ng mga dokumento kaugnay nga po dun sa mga isinumite nilang liquidation reports doon po sa Commission on Audit regarding po sa confidential funds ng ahensya. Actually, ito nga po, kabilang po itong articles of sa impeachment, yung pagbabanta nga sa buhay ng Pangulo, gayon din po yung confidential funds issue. At una na rin pong pinayagan ng Manila Regional Trial Court na humarap nga po sa impeachment hearing sa susunod na linggo po yan sa House Justice Committee. Itong umunoy bagman ni VP Sara na si Ramila Madriaga. Kasulukuyan pong nakakulong ngayon itong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa po. Bagman talaga, sa Taguig City. At kabilang nga po doon sa affidavit ni Madriaga na sa kanyang salaysay yung kung paano ginasta ni VP Sara at kung kani-kanino at saan napunta yung mga confidential funds. At bagay nga po na itinanggi ni VP Sara at sinabi po niyang hindi raw niya naging tauhan itong si Madriaga. At Jiggy, sa April 14 nga sa susunod na Martes na po yan, muling gugulong ang impeachment hearing ng House Justice Committee laban sa Vice. Jiggy. At ano ang reaksyon ng Kamara sa paghain ng petisyon ni VP Sara para ipatigil ang impeachment proceedings? Yes, Jiggy, wini-welcome nga ng Kamara itong aksyon ng Korte Suprema na hinihingan sila ng komento dito nga sa petisyon na inihain ng kampo ng Vice. grabe, no? Grabe talaga itong gobyerno natin, ano? Sa tindi ng kahirapan nating mga Pilipino, impeachment pa rin ang inaatupag. Hindi, alam mo kasi ito, papakita ko sa inyo, ha? Napakagandang ginagawa ni Yorme, oh. Nakita niyo to? Aside from doon sa libreng sakay sa Maynila, binayabayaran niya yung mga tsuper para magpalibre na ng sakay. Tapos, hindi na sila mamumroblema sa gasolina. Yun ang ginagawa ni Yorme sa mga jeepney driver sa Maynila. Aside from that, eto, may ginawa na naman siya. Ano yun? Nagbigay siya ng 25,000. Hindi 5,000, hindi 1,000, ha? Hindi 10,000. 25,000 economic assistance sa mga panaderia kapalit ng price free sa basic Filipino breads. Siyempre, ang usapan dito, wag kayong magtataas. Wag kayong magtataas, bibigyan namin kayo ng 25,000. Para yung mga kababayan natin, makabili pa rin ng mga tinapay. Mga chicha dyan, no? Diba? Na mga pagkain na kung saan kailangan ng ating mga kababayan ngayon. Ang ganda kanina, meron siyang pakikipag-usap. Ito, papakita ko, dina-download ko lang eh. Meron siyang pakikipag-usap sa mga taga Maynila, yung mga negosyante. Tulong yan para sa mga kababayan nating mga maliliit na negosyante sa Maynila. Alam mo, sabi ko nga, tangina talaga eh. No? Sorry ha. I hate na magmura, pero I hate na mag-compare
Ito kasi yung sinayang nyo eh. Ito yung sinayang ninyo. Anong ginagawa ng presidente natin? Imaginein mo ang presidente ang may hawak ng lahat. Kahit nga kamara, hawak niya eh. Kahit nga Senado, sa totoo lang, even if there is branches of government, that's bullshit. Kontrolado niya yan kung gugustuhin niya. Kaya niyang gawin. Ito nga LGU mayor lang nagagawa. Bakit yung presidente hindi kayang gawin? Hawak mo ang lahat. Kaya mo ngang gawin, ipadukot si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas eh. At ilipad sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte sa Pilipinas. Nagawa mo nga eh. Tapos eto pa kaya? Kayang-kaya mo talaga kung gugustuhin mo. Political will. Nagagawa ni Yorme. Diba? Eto, papakita ko lang sa inyo mga kababayan. Napaka-importante kasi ito eh. Sana ganito ang Pangulo natin. Ito, ayan. Oh. Kita nyo yan? Nakikipag-usap sa mga maliliit na negosyante ng Maynila, mga panadero. Oh, ayan. Oh, nakakapagsalita sila. Nakakausap nila yung mayor nila. Talagang ama ng Maynila. Oh. Tapos may plano. Sana talaga ma-interview natin to si Mayor. Yorme, interview naman ka namin. Kasi para malaman natin paano mo ba ginagawa? Bakit yung iba hindi nagagawa? Kasi alam mo, kung makikita nyo, naalala nyo yung COVID, ganito rin ang ginawa ni Yorme. Hindi na natutulog sa opisina. Nakita ko yung kwarto nun eh. Ang kalat-kalat. Biro lang. Nakita ko talaga eh. Nandun na siya natutulog dahil may pandemya nun eh. Ngayon, ito na naman, nagtatrabaho ng ganyan. Sorry ayoko i-compare, pero asan yung presidente natin? Dapat ikaw ang gumagawa ng ganito. Di ba? Dapat ikaw may ganito. We'll look into it, but... Ba't ayaw mo makipag-usap sa taong bayan? Puro picture. Puro speech na nakatayo ka lang, di ka makagalaw-galaw. Maayos pa ba kalusugan mo? O sasabihin mo na naman, nagda-diet ka kaya ka pumapayat. Naglulukuhan tayo eh. O anyway mga kababayan, hindi alam mo, ito napakasimple lang naman ito eh. Napakasimple lang nitong mga nangyayari sa atin. Di ba? Na parang hanggang kailan? Kasi alam mo, ito ang ito ang katangian. Hindi ko masasabi kung mabuti ba o masamang katangian ng bawat Pilipino. Yung matiisin, martir. Kaya nga marami din kabit eh. Hindi, marami sa atin ng martir. Marami sa atin ang titiisin talaga. Hanggang kaduluduluhan. Why are we settling for less? That's the question. Why are we settling for less pagdating sa gobyerno? Ano, tatanggapin na lang natin na ganito? Bahala na, kanya-kanyang survival na lang? Dahil walang kwenta yung presidente natin? Dahil ayaw nyo manawagan ng resign? Dahil saan? Kasi nga, si VP Sara Duterte papalit. Mali eh. Mga banateros, malinaw na hindi lang basta mensahe ang narinig natin mula kay VP Sara Duterte sa araw ng kagitingan. Ang tanong ngayon, kayo, ano ang basa ninyo? Simpleng pagpupugay lang ba o may mas malalim na panawagan? Dahil sa panahon ngayon, hindi lang sundalo ang dapat maging matapang, pati tayo mga ordinaryong Pilipino. Kung may napansin kang kakaiba, kung may tanong ka, huwag ka manahimik. Mag-comment ka sa baba. Gusto ko marinig ang opinion mo. At kung gusto mo ng ganitong klaseng banat na walang takot, like, share at subscribe sa Banat Bay. Dahil dito, hindi tayo natatakot magtanong at lalong hindi tayo natatakot malaman ang katotohanan. Banat Bay, laging may paninindigan, dapat ang bawat Pilipino. Ako po si Banat Bay.